Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkuwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, isa na namang nakakakilabot at mahiwagang kwento ang ating pagsasaluhan. Isang kwentong ukol sa isang matandang alamat na nag-ugat pa raw mula sa kailaliman ng kabundukan ng Palawan kung saan sinasabing may isang kuweba na hindi basta-basta pwedeng pasukin. Dahil naroon ang engkantadang tagapangalaga ng mga lihim ng kalikasan. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng dagat sa Palawan, kilala si Mang Ibo bilang isa sa pinakamatandang mangingisda sa kanilang lugar. Sa edad na 65, dala pa rin niya ang tikas ng isang batikang mangingisdang maraming taon nang nilalampasan ang galit ng alon at unos. Ngunit sa likod ng kaniyang katahimikan ay ang isang matagal ng pangarap. Ang makahanap ng perlas na sinasabing nasa loob ng kuweba ng Kampilan. Isang kuweba sa paana ng bundok na ayon sa matatanda, minsang naging tahanan ng mga nilalang na hindi tao, mga engkanto. Huwag mo nang balakin, Ibo, babala ni Aling Deli, isang matandang albularyo. Hindi lang perlas ang laman ng kuwebang yan. Kaluluwa ang kapalit diyan minsan. Ngunit mas pinili ni Mang Ibo ang pananahimik. Kinabukasan, dala ang lamparang de gasolina, itak at sako. Naglakad siya patungong Kampilan. Iniwasan ang mga mata ng kabaryo. Sa loob-loob niya, ito na ang huling pagkakataon. Wala na siyang pamilya. Namatay ang asawa sa sakit at ang dalawang anak ay lumuwas na ng Maynila at di na muling nagbalik. Pagdating sa kuweba, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may humihigop ng kanyang hininga. Ngunit nagpatuloy siya, inilusot ang sarili sa masisikip na daanan habang sinisinaga ng lampara ang bawat sulok. Maya-maya, natanaw niya ang isang lawang kristal sa loob ng kuweba. At sa ilalim nito, tila kumikislap ang isang perlas. Lumangoy siya pababa, pilit inaabot ang makintab na bagay. Ngunit bigla, lumindol. Gumuho ang mga batong nakapalibot sa pasukan. Nahulog siya at nawala ng malay. Nagmulat siya ng mata. Madilim, malamig at amoy lupa ang paligid. Ngunit sa tapat niya ay isang liwanag. Isang babae na nakasuot ng mahaba at puting saya. Ang buhok ay umaabot sa baywang. At ang mga mata ay tila walang puti, puro itim lamang. Ang kanyang tinig ay malamig at mabagal, parang alon sa gabi. Engkantada, ikaw ay nasa loob ng aking tahanan. Hindi ko pinapayagang basta na lang makapasok ang sinuman. Ngunit dahil may layon kang matagal mo nang minimiti, bibigyan kita ng isang kahilingan, isa lamang, kapalit ng iyong paglabas dito. Tumango si Mang Ibo, tila wala sa sarili. Tinanong niya, anumang kahilingan ibibigay mo? Ngumiti ang babae, ngunit malamig ang ngiti nito. Engkantada, anuman. Ngunit tandaan mo, lahat ng kahilingan ay may kapalit. Nag-isip si Mang Ibo. Dahan-dahang sinabi niya ang kanyang kahilingan. Gusto kong muling mabuo ang aking pamilya. Tahimik ang engkantada. Tumingin ito sa kanya na para bang binabasa ang kaluluwa niya. Engkantada, mangyayari ang hiling mo. Ngunit may mga alaalang kailangang mawala upang may bagong espasyo sa iyong puso. Tatanggapin mo ba? Napakurap si Mang Ibo.
Ngunit ang kanyang puso ay sabik at ang isip ay pagod na. Tumango siya at sa isang iglap, nilamon siyang muli ng dilim. Nagising si Mang Ibo sa gilid ng dagat, tila bagong gising mula sa isang masamang panaginip. Basa ang kanyang katawan at ang lamparan niyang dala ay wala na. Ngunit ang kanyang bulsa ay may lamang maliit na puting perlas. Pag-uwi niya sa baryo, laking gulat niya nang sasalubungin siya ng dalawang batang lalaking tumatakbo papunta sa kanya. "Papa!" Sabay na sigaw ng mga ito. Sunod na lumabas mula sa bahay ang isang babae, ang kanyang asawang si Liza, na ilang taon nang patay. Nakangiti ito, may dalang mangkok ng sinigang. "Mahal, kanina pa kita hinihintay," wika nito. Tila bumalik ang lahat. Ang kanyang pamilya ay buo. Ang kanilang bahay ay buhay na muli. May ingay, tawanan at init ng pagmamahal. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin niyang may kakaiba. Sa tuwing titingin siya sa salamin, hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Minsan, hindi niya maalaala kung ilang taon na ang kanyang anak. Hanggang isang araw, pagharap niya sa kanyang asawa. "Anong pangalan mo, iho?" Tanong niya sa batang lalaking noon ay tinawag niyang anak. Napatingin ang bata sa kanya, umiiyak. "Papa, si Benjo po ako." Tumayo si Mang Ibo, lumabas, siya ng bahay, tinungo ang baryo. Ngunit bawat tao na kanyang makasalubong, hindi siya makilala. May mga nagtataka, may lumilingon na tila may kilabot sa mata. "Mang Ibo," tanong ng isa, "hindi ba patay na yon?" Lumipas ang mga araw. Lalong lumalala ang kalagayan niya. Unti-unti, hindi na niya maalala kung sino siya. Ang pangalan ng kanyang asawa, ng kanyang ina, pati kung saan siya ipinanganak. Minsan, napapatingin siya sa perlas sa kanyang bulsa. Tila buhay ito, kumikislap kapag gabi. At tuwing madidilim ang paligid, may naririnig siyang tinig. Tinig ng engkantada. "Binigay ko ang hiling mo. Ngayon sinisingil ko ang kapalit." Mula nang tuluyang mawalan ng alaala si Mang Ibo, tila nawala na rin ang sigla sa kanyang mga mata. Sa tuwing lalakad siya sa tabing dagat, hawak pa rin niya ang maliit na perlas sa kanyang bulsa. Ngunit hindi na niya matandaan kung bakit mahalaga ito. Ang mga tao sa baryo ay umiiwas sa kanya. Takot, pag-aalinlangan at mga bulong-bulungan ang unti-unting lumaganap. Hindi yan si Mang Ibo, bulong ng isa sa mga mangingisda. Multo na lang yan, o mas malala, baka kinakatawan na ng kung anong nilalang. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dalampasigan, lumapit si Teban, isang binatilyong mangingisda na minsan ay tinuruan ni Mang Ibo manghuli ng pusit. Bit-bit nito ang isang pamingwit at isang bote ng tubig. "Tay Ibo," mahinang tawag niya. "Naalala niyo pa ba ako?" Tumingin si Mang Ibo sa kanya. Saglit na tila may kinikilala sa mga mata. Ngunit muling naglaho ang pagkakakilanlan. Umiling siya. "Ako po si Teban. Tinuruan niyo po akong magtali ng lambat dati. Naalala niyo yung bato sa may gubat na hugis puso? Kayo po nagsabi na engkanto ang may bantay doon." Tahimik si Mang Ibo. Ngunit tila may kirot sa kanyang dibdib. Pilit niyang binubuo sa isipan ang mga salitang sinabi ng binata. Walang lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang alon at ang malamig na tinig sa kanyang ulo. Wala nang dapat alalahanin. Wala ka ng pagkatao. Kinabukasan,
isang batang babae ang naglalaro sa harap ng bahay ni Namang Ibo. Siya si Maya, anak ni Aling Deli, ang albularyang minsan ay nagbabala sa kanya. Hawak ni Maya ang isang laruang manika na gawa sa sanga at retasong tela. Habang naglalaro, bigla siyang napalingon sa bintana ni Mang Ibo. Sa loob ng bahay, nakita niya ang matanda, nakaupo sa sahig, nakatitig sa pader at pabulong na nagsasalita sa sarili. "Mama, Benho, asan kayo? Sino ako? Sino? Ako." Kinagabihan, humingi ng tulong si Maya sa kanyang ina. Tinala ni Aling Deli ang kanyang lumang kulintas na may pulang mutya at isang bote ng langis na galing pa raw sa ulo ng gabi. Isang lugar sa kagubatan kung saan sumasayaw ang mga diwata tuwing buwan ng bagong sabit. Pagpasok nila sa bahay ni Mang Ibo, tumigil ang lahat ng tunog. Wala ni isang kuliglig, wala ang huni ng mga ibon. Si Mang Ibo ay nakatayo na sa gitna ng sala, hawak ang perlas sa kamay. Ako sino nga ba?" Mahina niyang sambit. Nilapitan siya ni Aling Deli, itinaas ang mutya at inilapit sa noo ni Mang Ibo. Bigla, lumamig ang paligid at isang ihip ng hangin ang pumasok mula sa mga siwang ng dingding. Pumatay ang mga ilawan. Walang sino mang maaaring mag-alis ng kanyang kapalaran. Bulong mula sa kung saan. Ang liwanag mula sa mutya ni Aling Deli ay kumislap. At sa isang saglit, isang anino ng babae na nakasuot ng puting saya ang lumitaw sa tabi ni Mang Ibo. Walang paa, ang dulo ng kanyang saya ay tila nalulusaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay parang hukay, itim na walang hanggan. Engkantada, pinili niya, tinanggap niya. Ngayon, akin na siya. Itinaas ni Aling Deli ang langis at pinuhos ito sa paligid. Umusok ang sahig at sa loob ng usok ay parang may nabubuong bilog na may ukit ng mga simbolo. Hindi mo siya maaaring angkinin kung may natitira pa siyang sarili, sigaw ni Aling Deli. "Walang natira," sagot ng engkantada. "At kung meron man, ito ang huli kong hiling, burahin pati ang alaala ng kanyang kaluluwa." Biglang napasigaw si Mang Ibo. Para bang sinisilaban mula sa loob. Napaluhod siya at napatakip sa kanyang ulo. Habang lumuluha, sumisigaw siya ng mga pangalan na hindi na niya kilala. "Lisa! Benyo! Rina! Tulong! Sino kayo?" Naglakad ang engkantada palapit sa kanya. Isang hakbang bawat tibok ng puso ni Mang Ibo. Sa bawat hakbang, parang nawawala ang kulay ng mundo. Ang kisame ng bahay ay unti-unting nagiging ulap. Ang lupa ay unti-unting nagiging tubig. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bata ang biglang tumakbo sa pagitan ng engkantada at ni Mang Ibo. Si Maya. "Mang Ibo, huwag kang bumitaw. Kayo po ang nagturo sa akin kung paano makinig sa hangin." Tinuro niya ang mutya. "Hawakan niyo ito. Hawakan niyo bago siya dumating sa inyo." Tumigil ang engkantada. Bumuga siya ng malamig na hininga. Huli na ang lahat. Ngunit hinawakan ni Mang Ibo ang mutya. Sa isang iglap, tila may sumabog na liwanag mula sa kanyang kamay. Ang kwarto ay napuno ng puting liwanag at kasabay nito ay ang pag-iyak ni Mang Ibo na tila isang sanggol na muling isinilang. Pagdilat ng mata ni Mang Ibo, wala na siya sa loob ng bahay. Nasa loob na naman siya ng kuweba ng kampilan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang engkantada. Ngunit ngayon
ay may luha na sa mga mata nito Pantra Encantada. Hindi mo na ako naintindihan noon. Akala mo'y handa ka. Pero ang hiling mo ay hindi basta kayang bayaran ng puso mong sugatan. Ngayon, isa na lang ang natitira. Isang huling pagpili. Maari kang manatili rito at kalimutan ang lahat. Mamahinga. O maaari kang bumalik. Ngunit kailangang tanggapin mo ang bigat ng alaala, ng pagkawala at ng buhay na hindi na maibabalik. Huminga ng malalim si Mang Ibo. Hawak pa rin niya ang perlas sa kanyang kamay. Tapos na akong tumakas, mahinang sabi niya. Gusto kong alalahanin ang lahat, masakit man. Dahil yun ang nagpapatunay na naging totoo ang lahat. Tumango ang Encantada, isa siyang matandang nilalang ng kalikasan, ngunit marunong din siyang umunawa ng puso ng tao. Encantada, kung gayon, humanda ka. Dahil sa pagbabalik mo, wala nang proteksyong kayang ibigay ang engkanto. Muling nilamon ng dilim si Mang Ibo. Pagdilat ng mga mata ni Mang Ibo, nasa tabi na siya ng dagat. Mainit ang araw, marahang sumasalpok sa balat niya ang ihip ng hangin. Wala na ang kuweba, wala ang engkantada, wala ang lamig ng dilim. Ngunit buo ang pakiramdam niya, mas buo pa kaysa sa dati. Naroroon ang bigat ng alaala, ang hapdi ng pagkawala at ang pait ng mga bagay na hindi na maibabalik. Ramdam niya ang bawat sandaling dumaan mula sa unang halakhak ng kanyang mga anak hanggang sa huling hininga ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa paligid. Sa malayo, natanaw niya ang baryo, ngunit tila mas luma ito. Wala ang mga makabagong bubong, wala ang mga poste ng kuryente. Lahat ng bahay ay yari sa kawayan, pawid at kahoy. Isang babae ang dumaan, may dalang basket ng isda. Tumigil ito at tinitigan siya. Anong ngalan mo, Ginoo? Tanong ng babae. Mang Ibo, sagot niya. Napakunot ang noo ng babae. Ibo? Wala akong kilalang ibo dito. Ang mga mangingisda sa lugar na to, lahat kilala ko. Ngayon lang kita nakita. Lumapit ang isang matandang lalaki. Lalaki, anong tao na ngayon para sa'yo? Napaisip si Mang Ibo. 2,000. 25. Nagtingina ng mga tao. Ang matanda ay lumapit sa kanya at inilabas ang isang lumang kalendaryo mula sa maliit na sako. Ano yan? 2025 daw? Tinuro niya sa kalendaryo. Abay, 1965 pa lang na ngayon. Nanlamig si Mang Ibo. Tumakbo siya papalayo. Tinungo ang kakahuyan kung saan dati nakatayo ang kanilang bahay. Ngunit sa lugar kung saan dapat naroon ang kanyang tahanan, isang bakanteng lote lamang ang sumalubong sa kanya. Walang bakas ng pamilya niya, walang labi ng kanilang alaala. Sa lupa, may nakasaksak na punyal. May pangalan sa hawakan, Liza, sa aking mahal. Naupo siya sa tabi ng punyal at hinawakan ito. Sa paghawak niya, bumalik ang tinig ng Encantada. Sinabi ko sa'yo, wala nang proteksyong kayang ibigay ang engkanto. Ang alaala ay kayang ibalik, pero ang panahon, hindi. Lumipas ang mga araw, nanirahan si Mang Ibo sa baryong iyon. Tinanggap siya ng ilang matanda, ngunit marami pa ring umiiwas sa kanya. May kakaiba sa kilos niya. Hindi siya nagugutom, hindi siya pinapawisan, at hindi siya natutulog. Sa gabi, siya ay laging gising, nakatitig sa buwan, at palaging may hawak na perlas. Doon niya nakilala si Isabel,
isang dalagang may kakayahang makakita ng mga hindi nakikita ng iba. Anak siya ng isang babaylan na sinunog ng mga sundalo noong panahon ng digmaan at mula noon ay nanahimik sa kagubatan malayo sa sentro ng baryo. Hindi ka tao, sabi ni Isabel noong una silang magkita, o kung tao ka man, hindi ka nakabilang sa panahong to. Hindi ko rin alam kung ano na ako, sagot ni Mang Ibo. Basta, ang alam ko, kailangan kong malaman kung bakit ako dinala sa panahong ito. Ito ang bayad, sagot ni Isabel. Ang hiling mo'y makabalik. Ang daigdig ay hindi lang iisang linya ng panahon. Ang mga engkanto, pinubura nila ang daan pabalik. Pero minsan, kapag sapat ang lakas ng loob, nabubuksan ng mga pinto. Kahit pa mali ang panahon. Isang gabi, dinala siya ni Isabel sa gitna ng gubat. Sa ilalim ng punong balete, nagtayo sila ng 4 na sulo. Sa gitna, pinatong ni Mang Ibo ang perlas. Pinikit ni Isabel ang mga mata at nagsimula siyang bumigkas ng orasyon. Hangin, lupa at liwanag ay tila umiikot sa paligid. Sa ngalan ng mga tagapagbantay ng hangin, ng mga nawawalang anino at ng apoy ng lumipas, ibalik ang kanyang daan, buksan ang pinto sa pagitan ng alaala at kapalaran. Biglang lumamig ang paligid, tumigil ang apoy sa sulo. At sa gitna ng kawalan, isang lagusan ang unti-unting nabuo. Isang bilog na parang pintuang yari sa liwanag at usok. Sa loob nito, natanaw ni Mang Ibo ang kanyang lumang bahay, ang kanyang mga anak. Si Liza na nakangiti habang naghahain ng pagkain. Napaluhod si Mang Ibo. Pwede ko pa ba silang makapiling? Hindi, sagot ni Isabel. Ang lagusang yan ay para sa katotohanan, hindi para sa pagtakas. Pero, buhay pa sila diyan. Ako ang iniwan nila, di ba? Hindi, sagot ni Isabel. Ikaw ang umalis at dinala mo ang isang bagay na hindi mo dapat ginamit. Ang hiling ng engkanto, ang mga alaala ng iyong pamilya, pinili mong burahin kapalit ng panandaliang kasiyahan. Lumapit si Mang Ibo sa lagusan. Mainit ito, ngunit hindi nasusunog. Ramdam niya ang tibok ng puso ng bawat taong nandoon. Ngunit habang lumalapit siya, unti-unti na namang nawawala ang kanyang katawan. Para siyang usok na natatangay ng hangin. Kapag tumawid ka, mawawala ka sa mundo. Hindi ka rin nila makikilala. Para kang multo na lumilipad sa paligid nila. Wala sa kasalukuyan, wala sa nakaraan. Tumigil siya. Tumingin kay Isabel. Pwede pa ba akong manatili rito? Sa panahon nila, pwede. Pero hindi mo sila makakausap. Hindi mo sila mahahawakan. At higit sa lahat, makikita mong hindi mo na sila kailangan. Dahil ikaw na lang ang hindi umaalis. Muling tumulo ang luha ni Mang Ibo. Tumalikod siya sa lagusan. Pinulot niya ang perlas. At sa pagkakataong iyon, tinapon niya ito sa apoy ng sulo. Sa isang iglap, pumutok ang apoy at nawala ang liwanag. Sa baryo, kinaumagahan, natagpuan si Mang Ibo sa gitna ng plaza. Nakaupo, tahimik at nakangiti. Sa kanyang tabi, isang sanggol na lalaki, walang nakakaalam kung saan ito galing. May mga nagsasabing bigla raw itong lumitaw kasabay ng isang malakas na hangin. Sa dibdib ng bata, nakasabit ang isang puting perlas na tila bagong kislap. Anak mo ba ito? Tanong ng isa kay Mang Ibo. Ngumiti siya. Hindi, pero siguro ito ang kapalit.
Lumipas ang mga buwan sa baryo ng Tinudon, isang matahimik ngunit misteryosong lugar sa baybayin ng Palawan. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon, ngunit simula nang matagpuan si Mang Ibo at ang sanggol, tila unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ito halata sa una, ngunit ang mga matatanda ng baryo, lalo na ang matandang si Lolo Indo, ay nagsimulang makaramdam ng pamilyar, ngunit nakakakilabot na aura. May gumagalaw sa hangin tuwing 3:00 ng madaling araw. Bulong ni Lolo Indo habang nagkakape sa tabing daan. May mga mata sa gubat na hindi sumasama sa anino. Dati na, yang nangyari noon bago pa isinilang ang mga ninuno natin. Samantala, si Mang Ibo ay mas tahimik na kaysa dati. Inalagaan niya ang sanggol na pinangalanan niyang Tomas mula sa pangalan ng kanyang yumaong ama. Lumaki si Tomas na kakaiba. Hindi siya umiiyak tulad ng ibang bata. Kahit nagugutom, kahit may sugat, nananatiling tahimik at nakatitig lamang sa mga mata ng tao, na para bang binabasa ang kanilang kaluluwa. Isang gabi, habang natutulog si Mang Ibo at si Tomas ay nasa duyan sa gilid ng kubo, isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng baryo. Sunod-sunod ang tahol ng mga aso at maya-maya'y sumalubong sa hangin ang isang amoy ng sinunog na balat at putik. Tumayo si Mang Ibo, kinuha ang itak sa ilalim ng kanyang banig at lumabas. Nakita niya ang mga taong nagtitipon sa gitna ng plaza. Nakahandusay si Aling Biring, ang tagaluto ng tinapa. Nang tanungin kung ano ang nangyari, ang asawa nitong si Gardo ay nanginginig na nagsalita. May nilalang na pumasok sa bahay namin. Ang itsura, para siyang babae, pero ang balat niya'y parang dagta ng punong may amag. Pinasok niya si Biring, tumingin lang sa mata niya at biglang natulala. Ngayon, hindi na siya gumigising. Lumapit si Mang Ibo. Nang tingnan niya si Aling Biring, nakadilat ito ngunit walang galaw, walang reaksyon at tila walang buhay. Hawak nito sa kanyang kamay ang isang maliit na puting hibla ng tela. Pamilyar ang tela na iyon. Galing sa sayang, suot ng engkantada. Kinabukasan, bumisita si Isabel. Pinalikan kanya, seryoso niyang sinabi. Pero hindi para sa'yo, para sa sanggol. Napalunok si Mang Ibo. Anong gusto niya sa bata? Hindi mo ba nararamdaman? Hindi pangkaraniwan ang sanggol na yan. Isa siyang sisidlan, isang lagayan ng kaluluwa. Kapag ang engkantada ay nagnanais maging mortal, kailangan niya ng katawan na walang alaala, walang kasaysayan. Isang bagong nilalang na siya ang magmamay-ari. Natahimik si Mang Ibo. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Inilagay ng engkantada si Tomas sa mundong ito upang balikan balang araw at angkinin ang pagiging ama niya sa bata ay pansamantala lamang. Isang anyo ng paumanhin o marahil panlilin lang. Lumapit si Isabel sa duyan at tumingin kay Tomas. Pero may isang problema, dagdag niya. Ang kaluluwa ng engkantada ay hindi lubusang makapasok dahil ang perlas na iyon na ibinigay sa kanya ay bahagi ng kaluluwa mo rin, bahagi ng kasaysayan mo. Hanggat suot ito ni Tomas, hindi siya kayang sakupin ng buo. Hindi ko siya isusuko. Mahina, ngunit matatag na sambit ni Mang Ibo. Kung gayon, sagot ni Isabel, kailangan mong dalhin si Tomas sa bukal ng apoy.
Doon lang maaaring paghiwalayin ang kaluluwang nananahan sa kanya at ang kanyang sariling diwa. Ngunit pagdaan mo sa bukal, kailangang pumili ang kaluluwa ng bata at hindi mo siya mapipilit kung anong pipiliin niya. Sa loob ng 3 araw, naglakbay si Mang Ibo kasama si Tomas at si Isabel. Tumawid sila sa mga sapa, nilusong ang mga ilog at tinawid ang kagubatan ng Inatman, kung saan sinasabing naninirahan ang mga diwata at tagapagtanggol ng sinaunang kalikasan. Sa ikalawang gabi ng kanilang paglalakbay, tumigil sila sa isang batong kuwebang may ukit ng sinaunang baybayin sa pasukan. Dito natin hihintayin ang gabing walang buwan, ani Isabel. Dito lilitaw ang alagad ng engkantada. Hindi tayo makakadaan sa bukal kung hindi tayo papayagang tumawid ng tagabantay. Habang natutulog si Tomas sa bisig ni Mang Ibo, napansin niyang may kakaibang liwanag sa mga mata ng bata. Tumayo siya, inilagay ito sa isang banig at pinansin ang pag-ikot ng hangin sa loob ng kuweba. Kasabay ng katahimikan ay ang paglabas ng isang nilalang mula sa likod ng anino. May katawan ng tao, ngunit balat na putit mukhang peke, para bang gawa sa wax. Wala itong mata, tanging itim na butas sa mukha. Ano ang dala mo, nilalang ng lumipas? Tanong nito. Ito ang sisidlang ninanais ng iyong sinasamba, sagot ni Mang Ibo. Ngunit nais kong paghiwalayin ang kanyang kaluluwa mula rito. Karapatan ng bata ang maging siya. Tanging apoy ang makakapaghiwalay sa dalawa. Ngunit ang apoy ay hindi lamang nasusunog, ito rin ay bumubura. Kapag sinubukan mong ipadaan siya roon, baka mawala rin ang natitira sa kanya. Mas mabuti nang mawala sa katotohanan, sagot ni Mang Ibo, kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Pagdating nila sa bukal ng apoy, ang tubig ay kulay pula, tila kumukulong dugo. Sa gitna nito, may altar na bato, at sa ibabaw nito ay isang ukit ng 2 mukha, isang babae at isang batang walang mata. Tumayo si Isabel sa gilid at sinimulang bigkasin ng orasyon ng paghihiwalay. Kaluluwang itinanim, lumitaw ka mula sa kailaliman. Iwan ang katawang hindi sayo. Bumalik sa lupa ng engkanto at huwag nang babalik sa panaginip ng tao. Biglang nagdilim ang langit. Mula sa tubig ay lumitaw ang anyo ng engkantada. Ang kanyang buhok ay umaagos tulad ng alon at ang kanyang mga mata ay naglalagablab. "Ibo!" sigaw niya. "Hindi mo ako kayang talunin! Ang huling hiling mo ay nagbukas ng pintuan para sa akin. At ngayon, sisilong ako sa loob ng bagong katawan." Hinila niya ang hangin at tila may puwersang humahatak kay Tomas papalapit sa tubig. Humawak si Mang Ibo sa bata, pero mabigat ang anino na bumabalot sa paligid. "Hayaan mong siya ang pumili," sigaw ni Isabel, at doon ang bata, si Tomas, ay dumilat. Sa unang pagkakataon, umiyak siya. Ngunit hindi ito iyak ng takot, ito'y iyak ng galit. Umangat ang maliit niyang kamay at sa gitna ng dilim, pinisil niya ang mutya ng perlas sa kanyang dibdib. Sumabog ang liwanag at ang katawan ng engkantada ay nagliyab sa gitna ng apoy ng bukal. "Hindi mo ako!" Bulong ng engkantada, "Maaring purahin." Sa huling sandali, tumingin siya kay Mang Ibo. Isang tinging puno ng sakit at marahil kaunting pagsisisi. "Hindi ko hiningi ang kalungkutan,"
ikaw ang nagdala niyan sa akin. At siya'y tuluyang naglaho. Ang katahimikan pagkatapos ng liwanag ay tila mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ang bukal ng apoy ay muling naging kalmado. Ang pulang tubig ay nanumbalik sa pagiging malinaw. Ngunit may mga abo sa paligid. Tanda ng isang nilalang na sinunog ng liwanag ng katotohanan. Nakaupo si Mang Ibo sa tabi ng bato. Yakap si Tomas na ngayoy tulog, tila pagod sa labanan na hindi niya dapat nilahukan. May naiwan, bulong ni Isabel habang lumalapit. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng balat. Hindi tao, hindi hayop. Tila balat ng punong may ginintuang ugat na dumadaloy dito. Ito ang ugat ng kanyang mahika. Hindi natin ito pwedeng iwan dito. Baka gamitin muli. Anong dapat nating gawin diyan? Tanong ni Mang Ibo. May isa pang lugar. Mas matanda kaysa sa Encantada. Isang sagradong bundok sa gitna ng Palawan. Ang Bundok ng Ulap. Nandoon ang mga tagapangalaga ng tunay na alaala ng mundo. Sila lang ang may kakayahang burahin ang ganitong uri ng mahika ng tuluyan. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalik sa katahimikan, muli silang naglakbay. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa bawat hakbang nila, may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Sa mga dahon, may mga kulubot na kamay na pumipisil sa hangin. Ang kalikasan ay tila nabuhay at nakikinig. Hindi na ito ang simpleng gubat na alam nila. Ito'y naging saksi sa isang engkantong na sugatan. At ngayon, ang mga kauri niya ay nagmamasid. Pagkarating sa paanan ng bundok ng ulap, sinalubong sila ng isang babae na may mahabang buhok na pilak at may mga matang kulay tansong kumikislap kahit walang araw. Ako si Alunaya, sabi nito, ina ng mga alaala ng kalikasan. Bakit ninyo dinala ang kapiraso ng kasalanan dito? Ipinakita ni Isabel ang balat ng Encantada. Ito'y bahagi ng isang nilalang na sinubukang kamtin ang pagiging tao sa maling paraan. Hindi ito kasalanan lang ng Encantada, sagot ni Alunaya. Ang mga tao ang unang nagwasak ng kanyang daigdig. Nilason ninyo ang kanyang lawa, kinuha ang kanyang perlas at pinura ang kanyang pangalan. Ang kanyang paghihiganti ay panaghoy ng isang nilalang na nawala sa sarili dahil sa inyo. Ngunit ang batang ito ang naging sisidlan, sabat ni Mang Ibo. At pinili niyang hindi siya ang kinin. Tumingin si Alunaya kay Tomas. Ang bata ay may lakas na hindi niya pa alam. Ang liwanag na pinakawalan niya kanina, hindi galing sa Encantada. Galing iyon sa mas malalim. Isang sinaunang liwanag na matagal nang nawala sa mundo ng tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isabel. Ang sanggol na ito ay hindi ganap na tao. Ang dugo ng Encantada ay nasalin sa kanya, pero hindi mula sa nilalang na sinugpo ninyo. Isa siyang bunga ng lihim, isang supling ng dalawang daigdig. Nanlaki ang mata ni Mang Ibo. Hindi ibig mong sabihin, oh, sagot ni Alunaya. Bago pa siya ipadala ng Encantada sa mundo ng tao, may isang engkanto, isang lalaking nilalang ng kagubatan na humiling na iligtas ang kanilang lahi. Siya ang ama. Isa siya sa mga huling tagapangalaga ng luntiang diwa. Sa huling sandali, ipinagkaloob niya ang kanyang sarili upang maipanganak ang batang ito.
bakit ako ang napiling tagapag-alaga? Tanong ni Mang Ibo. Halos pabulong dahil ikaw ang lalaking unang lumabag sa batas ng kalikasan para sa pansariling hiling. Sagot ni Alunaya, ngunit pinili mong ituwid ang pagkakamaling iyon. Sa pagbabantay mo kay Tomas, ikaw na rin ang nagsisilbing tulay sa dalawang daigdig. Lumuhod si Isabel. Ano ang susunod naming hakbang? Dapat ninyong ilibing ang balat na ito sa pinakaloob ng ulap, ani Alunaya. Ngunit hindi basta-basta ang pagpasok doon. Bawat isa sa inyo ay kailangang magbigay ng isang alaala na hindi na maaaring ibalik. Isang bahagi ng inyong pagkatao na kailanman ay hindi na muling mararamdaman. Napatingin si Mang Ibo kay Tomas na ngayoy muling gising at tahimik na nakamasid. Aling alaala ang ibibigay mo? Tanong ni Isabel. Tahimik si Mang Ibo sa ilang sandali. Pagkatapos ay tumayo siya, huminga ng malalim at nagsalita. Isusuko ko ang alaala ng tunay na mukha ng aking asawa. Hindi ko na kailanman maalala kung paano siya ngumiti, kung paano siya tumingin sa akin noong kami masaya. Iyon ang pinakamahalagang bahagi ng aking puso. Ngunit kung kailangan itong mawala upang iligtas ang batang ito at ang mundong kanyang kinabibilangan, gagawin ko. Lumapit si Isabel. Ako'y mag-aalay ng alaala ng sarili kong ina. Hindi ko na maalala kung paano niya ako tinawag noong ako'y umiiyak sa gabi. Hindi ko na maririnig ang kanyang tinig sa aking panaginip. Ngunit ito ang tungkuling dapat kong gampanan. Tumango si Alunaya. Tanggapin ng bundok ang inyong alaala. Sa pagsapit ng dapit hapon, habang ang ulap ay bumababa sa bundok, nagsimulang gumalaw ang lupa. Sa gitna ng kagubatan ay bumukas ang isang daan na may ukit ng mga lihim na kasaysayan ng mga nilalang, mga diwata, duwende at mga ninuno ng kalikasan. Hawak ni Isabel ang balat ng engkantada habang buhat ni Mang Ibo si Tomas. Sa dulo ng daan may isang hukay na may apoy, ngunit malamig ang init nito. Parang apoy na gawa sa luha at alaala. Isinuko nila ang balat sa apoy at sa sandaling iyon, ang buong bundok ay parang huminga. Ngunit habang nagsisimulang maglakad, paalis sina Mang Ibo at Isabel, napahinto si Tomas. Tumitig ito sa likod kung saan mula sa anino ay lumitaw ang isang batang babae. Tila edad 8, may puting mata at palad na tila ginintuan. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ng batang engkantada. Isa pa sa amin ang nananatiling gising at siya ang tunay na may hawak ng huling hiling. Bata, sambit ni Isabel habang lumalapit kay Tomas. Bakit ka nakatingin diyan? Ngunit hindi sumagot si Tomas. Nakatuon ang kanyang tingin sa batang engkantada na dahan-dahang lumapit mula sa likod ng puno. Ang kanyang mga mata ay puti, walang itim o puti, tila mistulang ulap na walang dulo. Sa kanyang mga palad ay may marka ng sinaunang mga simbolo, umiilaw sa ginto habang siya'y lumalapit. Ako si Inayon, wika ng bata, ang huling bantay ng hiling. Ang lahat ng ninuno ng engkanto ay inilagak sa akin ang pangwakas na kapangyarihan. Sapagkat ako ang isinilang sa araw na walang liwanag, sa oras na tumigil ang panahon. Narito kami upang tapusin na ang sumpa, sabi ni Mang Ibo, mahigpit ang hawak kay Tomas. Ang balat ng unang engkantada ay sinunog na, dagdag ni Isabel. Wala na siyang kapangyarihan.
ligtas na ang bata. Hindi kayo lubos na nakakaunawa. Sagot ni Inayon, ang kapangyarihan ng engkantada ay hindi basta-basta nawawala. Ang bawat hiling ay may ugat at ang ugat ay sumisibol sa puso ng bawat nilalang na humiling. Ang batang iyan ay hindi lamang sisidlan ng liwanag. Siya ang bagong puno. At ako ang bunga ng kanyang pagiging isa sa amin. Napapitlag si Tomas. Kumislot ang kanyang mga mata. Tila biglang nagising mula sa isang panaginip. Hindi ko siya kilala, pero nararamdaman ko siya. Dahil tayo ay iisa, Tomas. Wika ni Inayon, ako ang alaala mo na hindi kailanman naisilang. Ako ang hiling na isinuko mo nang hindi mo alam. Ako ang magiging kalaban mo kung pipiliin mong itakwil ang mundong ito. Hindi, sagot ni Isabel sumisingit. Hindi mo siya maaaring pilitin. Hindi ko siya pinipilit, sagot ng engkantadang bata. Ako ay narito upang magbigay ng pagpipilian. Ito ang huling hiling. Bumukas ang lupa sa paanan ng bundok. Mula rito ay umangat ang isang dambuhalang punong may pilak na mga ugat at dahong kulay abo. Sa bawat sanga nito ay may mga mukhang umiiyak, nakatingin sa langit, mga nilalang ng kagubatan, mga diwata, engkanto, duwende at maging mga tao. Isa itong puno ng paglimot, ang sinabing pinagmumulan ng kapangyarihang nagpapaikot sa balanse ng dalawang daigdig. Iniaalok ko sa iyo, Tomas, wika ni Inayon, isang bagong daigdig, isang lugar kung saan hindi ka na kailanman masasaktan, hindi ka magugutom, hindi ka malilimutan. Isang lugar kung saan ikaw ay magiging hari ng mga nilalang tulad ko. Kapalit ng ano? Tanong ni Tomas, mababa ang tinig. Kapalit ng iyong pagiging tao, tugon ng engkantada. Kapag tinanggap mo ito, malilimutan mo ang lahat. Si Mang Ibo, si Isabel, ang iyong mga panaginip bilang tao. Magsisimula ka bilang isa sa amin. Ngunit magiging immortal ka, magiging bahagi ng kalikasan, at ang huling hiling ay maisasara. Umiyak si Isabel. Tomas, anak, huwag. Hindi kita isinuko noon para lang mawala ka ngayon. Tumayo si Mang Ibo at sa unang pagkakataon, lumuhod siya sa harap ng batang engkantada. Patawarin mo na kami. Kami ang may sala kung bakit naging ganito ang mundo ninyo. Ngunit ang batang ito, siya ang tanging pag-asa namin. Huwag mo siyang ilayo sa amin. Tahimik si Inayon. Tiningnan niya si Tomas na ngayoy lumapit sa puno. Ipinatong ni Tomas ang kanyang kamay sa balat ng punong buhay at muling sumiklab ang ginintuang liwanag sa kanyang palad. Sa isang iglap, ang mga dahon ay lumiwanag. Ang mga mukha sa sanga ay ngumiti at dahan-dahang nawala. Ang hangin ay parang humaplos sa kanilang balat. Hindi ko pipiliin ang kapangyarihan, wika ni Tomas. Pipiliin kong maging tao, kahit masakit, kahit hindi ko maintindihan ang lahat. Isang matinding pagyanig ang sumabog mula sa kalagitnaan ng bundok. Napaluhod si Inayon at ang liwanag mula sa kanyang katawan ay unti-unting nabawasan. Ang kanyang buhok ay naging itim. Ang kanyang balat ay nagkulay rosas at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng iris, tila isang batang tao na lamang. Ginawa mo ang hindi nagawa ng alinmang nilalang, ang tumanggi sa perpektong kapangyarihan upang manatili sa masalimuot na mundo, wika ni Inayon, mahina ang tinig. Ngayon, ako'y wala ng dahilan upang manatili. Hindi mo kailangang mamatay, sagot ni Tomas. Hindi ako mamamatay.
bulong ni ina yun. Ako'y magiging alaala, isang tinig sa hangin, isang bulong sa mga punong kahoy. Ako'y mananatili upang bantayan ka, anak ng liwanag. At sa huling sandali, lumipad ang engkantada sa anyong alon ng liwanag. Nawala siya sa hangin habang ang paligid ay muling nanumbalik sa katahimikan. Ang puno ay tila natulog. Ang mga ugat nito ay gumapang pabalik sa lupa. Lumapit si Isabel at niyakap si Tomas ng mahigpit. Anak, salamat. Hinawakan ni Tomas ang kamay ni Mang Ibo. Tay, handa na po akong bumalik. Hindi na tayo babalik sa kung saan tayo nanggaling, sagot ni Mang Ibo. Babalik tayo sa bago nating buhay. Ang buhay na pinili mong panindigan. Habang binabagtas nila ang pababa ng bundok, sinundan sila ng sinag ng araw kahit dapit hapon na. Sa di kalayuan, sa gilid ng bundok, may mga mata pa ring nanonood. Mga nilalang ng kagubatan na ngayon ay tahimik. Wala nang galit sa kanilang puso, tanging pag-unawa. Sa bawat hakbang ni Tomas, ang lupa ay tila nabubuhay. Ang mga halaman ay yumuyuko, ang mga ibon ay dumadapo malapit sa kanya. Ang buong kagubatan ay tila kinikilala siya. Ngunit sa kanilang pag-uwi sa bayang iniwan nila noon, may isang bagay na naghihintay. Isang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng karagatan. Isa ring nilalang ng hiling, ngunit hindi kagaya ng engkantadang kanilang nakaharap. Isang nilalang na may matang walang itim, balat na parang perlas at hiningang kayang itikom ang langit. At ang hiling nito ay hindi para sa kagubatan, kundi para sa pagbawi ng dagat. Habang unti-unting nilalapitan ni na Tomas, Isabel at Mang Ibo ang bayang matagal na nilang iniwan, napansin nila ang kakaibang katahimikan. Ang mga bahay ay sarado. Ang mga kalsada ay nababalot ng manipis na ulap at ang hangin ay may halong alat. Hindi ito dati ganito. Sa may dalampasigan, nagtipon ang ilang mga mangingisda na waring may iniiwasang sabihin. Nakatingin sila sa laot kung saan ang tubig ay tila kumikidlat kahit walang ulap sa langit. May bumangon mula sa ilalim, wika ng isang matanda. 3 araw na siyang nagpapakita. Isang aninong may mga matang perlas at katawan na parang kabibe. Hindi kami makapangisda. Lahat ng isda nawala, lahat ng bangka lumubog. Napatingin si Tomas sa dagat, para bang may humihila sa kanya palapit. Ang kanyang dibdib ay biglang bumigat. Sa ilalim ng tubig, naramdaman niyang may isang nilalang na matagal nang natutulog at ngayoy gising na. Ito na ang susunod, wika ni Mang Ibo. Ang hiling ng dagat. Lumabas mula sa tubig ang nilalang. Isa itong engkantado, ngunit iba sa lahat ng nakita nila noon. Ang kanyang buhok ay parang alon. Ang kanyang mga mata ay perlas. At sa bawat yapak niya sa lupa ay nagiging basa't madulas ang paligid. Mayroon siyang korona ng mga talukap ng kabibe at leeg na nababalutan ng mga hiyas mula sa kailaliman ng dagat. Tomas, anya sa tinig na parang alon sa gabi. Ako si Alondras, tagapagbantay ng karagatan. Isa kang tagapagdala ng liwanag, ngunit may utang ang lahi mong tao sa tubig. Matagal nang ninakaw ng iyong mga ninuno ang mga perlas ng kapayapaan. Panahon na upang bayaran mo ang utang na iyon. Ano ang kailangan mong gawin ko? Tanong ni Tomas. Isang huling hiling.
ibabalik ko ang balanse ng dagat kung isusuko mo ang kapangyarihang iniwan ng engkantada ng kagubatan. Ang liwanag mo ngayon ay bumubuhay sa lupa, ngunit kailangan ko ito upang muling maibalik ang kabuhayan sa tubig. Kapag binigay ko sa iyo, tanong ni Thomas, anong mangyayari sa akin? Magiging isa ka sa tubig. Mawawala ka sa mundong ibabaw. Ngunit ang mga tao mo, ang mga pamilya sa bayang ito, ay muling mabubuhay. Hindi na sila magugutom, hindi na matatakot. Napatingin si Tomas kay Isabel. Si Mang Ibo ay nakatayo sa tabi niya, tahimik, tila naghihintay ng kanyang pasya. Ako'y naging ilaw para sa kagubatan. Ngayon, hayaan niyong ako'y maging daluyong para sa dagat. Itinaas ni Tomas ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang ginintuang liwanag. Sa sandaling iyon, pumalot ito sa buong dalampasigan. Ang mga tuyong bato ay nabalutan ng buhay na damong dagat. Ang mga sirang bangka ay naghilom at mula sa kailaliman ay nagsimulang lumitaw muli ang mga isda. Si Tomas ay unti-unting naging liwanag. Habang siya'y nawawala, tumingin siya kay Isabel na ngayoy lumuluha ngunit may ngiti. Salamat anak, wika ni Isabel. Hindi kita malilimutan, dagdag ni Mang Ibo. At sa huling sandali, narinig nila ang tinig ni Tomas sa hangin. Hanggat may hiling na galing sa puso, hindi kailanman maglalaho ang alaala. Lumubog ang araw sa likod ng bundok at sa laot ay may lumitaw na bagong pulo, isang maliit na isla na hugis puso. Doon nagsimulang mamuhay ang mga mangingisdang muli. Doon muling sumigla ang kalikasan. At sa tuwing may batang ipinapanganak, may kakaiba silang liwanag sa mga mata. Tila ba ang alaala ni Tomas ay buhay sa bawat nilalang na marunong humiling ng may pag-asa. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isang nakakatindig, balahibong kwento ng engkanto, kababalaghan at sakripisyo. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!